Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. So, ito na pag-uusapan naman natin ito. Viral na viral 'to, punong-puno na naman ang aking inbox dahil dito sa issue na 'to. Ito yung kay Paulo Duterte, Congressman Pulong Duterte inireklamo ng pananakit. Ano yung konteksto nito? Nung una, hindi ko alam kung ano yung context nito nitong video na to Pero ang nakalagay dito, panoorin mo na. Baka ipa-delete ni Lulong itong video. Anong Lulong? Grabe, hari ng Davao talaga. Huli sa CCTV, Congressman Pulong Duterte inireklamo ng pananakit ng umaming bugaw dahil sa alitan sa bayad ng pick-up girl. Davao City, isa umaming bugaw ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan siya ng mambabatas sa loob ng isang bar dahil sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa babaeng inupahan. Ayon sa reklamo, ang insidente ay bahagyang naitala sa CCTV ng establishmento. Sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group, inakusahan ni Criston Jan Patria E. Moreno, 37, si Duterte ng pananakit at tangkang pananaksak sa loob ng Hearsay Gastropub sa Barangay Obrero, Dakong alas 3 ng madaling araw nitong Pebrero 23. February pa pala ito. February, March, April. Si Moreno na umaming nagbibigay ng mga babae sa mga pribadong pagtitipon ni na Duterte at negosyanteng si Charlie Tan ay nagsabing nagsimula ang insidente matapos magreklamo ang isa sa mga babae na kulang ang bayad. Ayon sa kanya, 1,000 lang ang natanggap ng babae, malayo sa orihinal na pagkasundo ang 13,000. Bago ang insidente sa bar, sinabi ni Moreno na sila ni Duterte kasama si Tan at ilang babae ay nag-iinuman mula sa tahanan ng negosyante sa Woodridge Subdivision. MAA? Ano yung MAA? Pagdating sa bar, nagalit umano si Duterte nang malamang walang nakaalis na babae kasama ang isa sa kanyang isa sa kanyang mga escort. Uminit ang tensyon nang magreklamo ang babae tungkol sa kulang na bayad. Dito na raw nagalit ng husto si Duterte at agad na pinagbalingan si Moreno. Inilahad ng complainant na siya ay ilang beses inundayan ng ulo. Sinuntok, sinipa at sinaksak sa tagiliran habang tinatakot at minumura. Sabi niya sa akin, papatayin kita. Habang patuloy na ang pananakit ayon sa affidavit ni Moreno. Dagdag niya, sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ni Duterte na di umano'y pinasara ang mga pinto ng bar. Sinabi ni Moreno na pinatay ang CCTV system sa utos ni Duterte, ngunit naniniwala siyang may bahagi ng pangyayari ang naitala bago ito naputol. Ayon kay Moreno, tumagal ng halos 2 oras ang pambubugbog. Bukod pa rito, tinawanan umano siya ni Duterte habang binigyan ng 1,000 kada hampas. Grabe, no? Pagkaalis si Duterte, iniwan pa raw siya ng babala na dapat bayaran ang kulang. Kung hindi, ay may susunod pang banta. Ano daw? Iniwanan pa raw siya ng babala na dapat bayaran ang kulang. Kung hindi, may susunod pang banta. Bakit si Duterte magbabayad? Siya nga yung kailangan magbayad. Dahil sa takot hindi agad nagpatingin sa ospital o nagsampa ng reklamo si Moreno. Alam ng lahat sa Davao kung gaano kalakas ang mga Duterte. Natakot ako.
Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Anya. Gayon pa man, sabi ni Moreno na desidido siyang makipagtulungan sa otoridad at tiniyak na makakatulong ang CCTV footage mula sa Hearsay Gastropub bilang ebidensya. Wala pang pahayag si Congressman Duterte kaugnay ng mga aligasyon sa oras ng pagsusulat na to. And kahit nga ngayon wala pang pahayag kasi ngayon nire-record ko ito Sabado. 'Di ba? Iko-content ko sana ngayon Sabado pero kinabukasan na lang. Kasi may bagong lumitaw na naman dun kay Boss Carl sa kasama ni Ma'am Yana. So, as of now, 9 a.m. ng Saturday, tingnan nga natin kung merong balita na regarding dito. Kasi ito yung video Itong video kasi na to, men, ito magiging fair naman ako. Itong video kasi nito, maikli lang ang nasa ang nasa balita nasa testimonya nito ay 2 oras nangyari. Tapos yung plot niya pa, parang ang babaw nung plot na sa 13,000 hindi mabayaran ni Duterte. Mas gusto niya pang mambugbog. Well, hindi natin alam, baka ganun talaga yung nangyari. Kasi kung makita, hindi ko na ipi-play ito may magagalit na naman sa akin kasi violence po ito. Kung titingnan nyo kasi doon sa video, napanood ko kasi ito, inuuntog-untog niya yung ulo niya. Tapos pinagsasabihan niya. Sa video kasi, hindi naman ito yung may kinalaman, wala ka naman makikita sa video na meron talagang may kinalaman sa tungkol doon sa babae. 'Di ba? Wala tayong makikita na tungkol sa babae doon sa video or maririnig. However, nakikita naman talaga dito na mayroong time na parang sinasaktan niya talaga itong lalaki. Ito may sombrero na to na parang nagmamakaawa sa kanya. Yun, confirm talaga ginawa niya yun. Ngayon, ang nagbibigay ng istorya dito, yung testimonya. Meron akong nakita dito post. Parang ito yung, I don't know if legitimate ito, no? Legitimate itong dokumento na to. Pwede ba ipakita to sa public? Kasi parang pinakita sa ito yung malayang salaysay ni Criston Jan Patria. No? Ito yung mga tanong. Kaya pwede nyo basahin to, ayusin ko lang Tapos i-post nyo, babasahin nyo na lang. Kasi baka mamaya i-delete ito Di ba? I-zoom nyo na lang. Ang mga dito, same kwento lang dun sa yung buod. Pwede nyo i-post tong video na to, tapos i-zoom nyo na lang kung gusto nyo basahin. Kasi masyadong mahaba to nakalagay naman dyan yung mga tanong, pwede mo bang sabihin ang inyong buong pangalan, bakit nandito sa aming tanggapan at nagbibigay ng inyong malaya kusang loob na salaysay. Diba? Nandun daw siya para magsampa ng reklamo. Na yung timing din ng pagsampa ng reklamo, ngayon, siguro pinalamig niya muna, no? Diba? Bago siya nagsampa ng reklamo. Then ito yung next page. I-post nyo na lang kung gusto nyong mabasa. Mga 8:00 ng gabi daw. Nakarating sa bahay ni Charlie Tan kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Makalipas ng 20 to 30 minutes ay sumunod pang 2. Mababasa nyo ba yung salaysay? I-post nyo to, then i-zoom ko. I-post nyo ulit para mabasa nyo. Yan. Nagtanong daw yung babae bakit ganun lang daw yung binigay. Nagalit daw si Paulo Duterte. Ano yun? Walang pera si Paulo Duterte.
Hindi, kung totoo naman talaga nangyari, anong gagawin natin? Next, ito. Ito na yung last page, no? So, post nyo kung gusto nyo, ibababa ko na lang. Noong nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ba ay sumangguni sa kahit saang mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Wala po. Hindi na po iniisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot. Baka po ako ay balikan niya. Magpapa-medical ka lang naman eh. Importante kasi yun eh. Pag nagki-claim ka na ikaw ay importante yung medical legal eh. Kasi yun yung magiging evidence mo eh. Yun lang, no? Hindi, kung takot na takot talaga siya or hindi niya naman talaga, alam na kailangan magpa-medical legal. Pero hindi, kung balak mo magkaso kasi, gagawin mo yan eh. Well, di ba? Ito naman, i-post nyo kung gusto nyong Paano mapapatunayan na may mga CCTV talaga doon sa Hearsay Bar? Kaya ko po patunayan na may mga CCTV sa Hearsay Bar dahil madalas po ako magpunta sa bar. Alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hini-headbutt ay inuundayan ng kutsilyo ay may CCTV. Talagang kung ano yung kinuwento niya dito, yun talaga yung nakita sa CCTV, no? Pero may sinasabi siya na pinatanggal daw ni Duterte yung CCTV. Medyo may ako for me, no, medyo may butas yung ng kwento eh. Kasi kung pinatanggal yung CCTV, hindi naman bobo si Duterte na alam niya may naka-record doon, dapat pinabura niya. Or kinuha niya mismo yung ng CCTV. Pero saktong-sakto yun lang part na yun ang na-recover. Kasi ayon dito sa kwento, sa kwento dito sa isa, yung regarding sa CCTV, no? Ayan, no? Ito na kasi yung summary nung nung testimonya eh. Ayon kasi dito, sinabi rin ni Moreno na pinatay ang CCTV system sa utos ni Duterte. Ngunit naniniwala siyang may bahagi ng pangyayari na itala ito bago ito naputol. Medyo kaduda-duda ito, men eh. Na kung gusto talagang malinis ni Paulo Duterte, dapat yung buong hard drive ng CCTV, papaalis niya yun eh. Papatanggal niya yun eh. Saktong ang nag-leak lang, ito lang. 2 oras kayong nag-anuhan dyan, di ba? Talagang yung magandang part talaga na yun, yung inuundayan ka ng saksak tsaka hini-headbutt ka, talaga na-capture. Well, tapos wala pang medical legal na sa investigasyon naman mapapatunayan naman yan eh. Kung talagang nagmalabi si Congressman Pulong Duterte, pagbayaran niya yan. 'Di ba? Hindi maganda. Lalo na kung sa panahon ngayon yung pamilya nila nasa gitna ng controversy. 'Di ba? Pero talaga namang itong pamilya naman na talaga na to, talagang maaangas naman talaga. 'Di ba? Kahit nung si President Duterte pa, medyo may pagka-gangster talaga yung style ni Duterte noon. Hindi na bago yan. Ngayon, kung may pang-aabuso nga naman na ginawa, edi anuhin nila. Imbestigahan nila mabuti. Hanap nga tayo kung na-news na ito. Kasi parang wala pang kumakagat na na news outlet eh. Duterte, Paulo Duterte News. Paulo Duterte. Wala pang mainstream na pumipick up eh. Ay, totoo, na news na, no? Tingnan natin to.
Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Criston John Patria. Base sa nakalap niyang News 5 na investigation data form na kinumpirma naman sa amin ni Prosecutor General Richard Padulyon, alas 3 na madaling araw noong February 23 nang mangyari ang insidente sa isang bar sa Davao City. Hindi dinetalye pa ang buong pangyayari pero gumugulong na ang investigasyon dyan. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Pulong pero hindi pa rin siya sumasagot sa amin. Mga kapatid, ibig ko sabihin, ano ba yung sabihin? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Ano yan? Madali yan. Physical injury at grave threat. Di ba? Madali lang yan. Makakapagpiyansa yan. Kaya lang, yung image niya nga lang na-damage, ano. Sa bagay, ito ang maganda pagka nagpapakatotoo kang tao na maangas naman talaga yung mga yan. Kumbaga, wala nang nakakashock dito eh. Di ba kahit si President Duterte ganyan din eh, di ba? O ito dito sa Manila Times naman. Manila Times, tingnan natin. Congressman Duterte face complaints of physical assault. Same ito, ano. Kaya lang, violence na naman ito eh. Hindi ko na ipi-play. Pero, marami ito. Ipopost ko na lang sa comment section yung link ng video, ha. Baka mamaya sabihin nyo kasi hindi ko ipopost ko sa comment section. So far, yun lang yung balita dun sa ano. Uy, si Ricky Davao pumanaw na, no? Ano kayang cancer nito? Ngayon ko lang nakita to. Tingnan nga natin. 3 ang aktor at director na si Ricky Davao. Ayon sa kanyang pamilya, nakaranas siya ng komplikasyon kaugnay ng cancer. Dagdag nila sa mahigit 4 na dekadang ginugol ni Ricky sa pag-arte at pagdidirek, nag-iwan siya ng legacy na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa publiko. Cancer saan? Nagpasalamat din ang pamilya ng aktor sa natatanggap na panalangin at mga mensahe. Isa sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay sa 2023 GMA at View series na Love Before. Anong cancer kaya yun? Ano sa comment section? Cancer. Laging kontrabida yan dati, di ba? Ano tong suspect sa pambablackmail sa mga abogado? Tingnan nga natin, singit lang to, ha. Aresadong suspect sa pambablackmail sa mga abogado, labor arbiter at mga opisyal ng National Labor Relations Commission. Ang mga target sasampahan ng administrative o disbarment case. Saksi si John Consulta. Nilapitan ng mga ahente ng NBI Cabanatuan District Office ang lalaking nakaitim na jacket na target ng kanilang operasyon. Magkano ko po ng pumusyo? Sige na, Inaresto ang lalaki na noon ay kasalukuyang katransaksyon ng NBI undercover. Ayon sa NBI Cabanatuan District Office, ang lalaki ay miyembro raw ng isang grupo na umunoy tinatarget ang mga abogado, labor arbiters at commissioners ng National Labor Relations Commission o NLRC. Naghahanap umano ng mga taong may reklamong nakasampa sa NLRC. Uudyo kang magsampa ng admin case o disbarment at ito ang gagamitin pang blackmail. Patuloy daw dito ang dokumento na recover ng NBI sa aktual na entrapment. Pag may nakita silang mga tao, nire-recruit nila na gusto mo bang kumita na papailan natin ng disbarment yung isang abogado na ang monetary claims nila is 7 million. Tapos sabi nila 30% sa kanila pero kailangan magbayad ng mga 10,000 para do sa filing fee at sa documentation. Budol no? Then parang extortion and blackmailing na rin. Threat to sa legal profession na hindi mo kilala yung mga tao na to tapos sasampahan ka sa IBP. Yung IBP maglalabas ng iko-caution ka na bakit nangyayari itong kaso na to.
sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa NBI Cabanatuan. Tanga no, mga abogado bablackmailin. So, ni Director Jaime Santiago yung mga nahuli namin ng robbery in general sa under Article 293 na Revised Penal Code. Continuous pa rin yung investigation namin para malaman kung sino pa yung mga miyembro nitong sindikato na ito. Para sa GMA Integrated News, John. Wala lang, random lang. Pero anyway, yun yung nangyari kay Happy Sunday sa inyong lahat ha. Mag-enjoy kayo ngayong Sunday. Wait tayo ng update dito sa kay Paulo Duterte. Magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday. Bye-bye.